Isang bagay pa pala kaya lagi nagtatalo yung mga rider sa kalsada. Ito, na-observe ko to matagal na. Takot lagi tayo magbayad ng damages. Yun yung isang pinaka na-observe ko. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi wala tayong mga insurance. Wala tayong insurance na sasagot sa damages natin sa kabilang party. Wala tayong insurance na sasagot sa damages ng sariling atin. Wala tayong health insurance, mga ganun. Wala talaga tayong insurance. So bukod sa safety natin, ang isa pang iniisip natin ay yung bayarin. Ayaw natin magbayad, kaya nakikipagtalo tayo kung sino yung may kasalanan. Gets nyo? Yun yung matagal ko nang napansin. Unlike sa ibang country na kapag nagkaroon ng parang accident, minor accident, or parang malaking aksidente man, basta wala lang na involved na namatay, ang lagi nilang concern ay yung driver or yung rider, hindi yung sasakyan. Kasi yung mga sasakyan nila naka-insured. Ay nako, summer na. Ang daming maiinit na ulo sa kalsada. Sama nyo na ako dyan. Madaming lumalabas na mga video ngayon, mga road rage involving ATV motorcycles. Kawawa naman tayo. To be honest with you guys, alam nyo, hindi nyo talaga maiiwasan yung init ng ulo. Especially kung mako-compromise yung safety ninyo. Mabibigla ka magugulat ka yung emotion mo, mauuna talaga yon. Pero kung sanay ka na, madalas na mangyari sa yung mga ganon, siguro matitimpla mo na rin yung sarili mo. Kung madalas ka sa kalsada, madalas ka ma-involve sa mga close call na incident, or kahit minsan nagpapang-abot na yung mga sasakyan ninyo, siguro makokontrol mo na yung sarili mo. Ako hindi pa. To be honest, hindi ko pa makontrol yung sarili ko when it comes to compromising my safety. Especially safety ko tsaka yung safety nung angkas ko. Pagkasama ko si Cheryl, syempre mas nakakatakot yun, diba? Dalawa kayong malalagay sa peligro. One time dito sa Julio Vargas, na-aksidente ako dito before yung ride namin. Ngayong gabi ako na-aksidente, ngayong gabi rin ako aalis. Ngayong gabi din yung schedule ng ride namin. Nagalit talaga ako. Pero syempre di naman umabot sa sakitan. Syempre nabigla ako Nabigla ako, bumangga ako, na-damage ko yung sasakyan niya, na-damage din yung motor ko. So maraming factor kung bakit ka magagalit talaga. Maraming factor kung bakit ka tawag nito, yung parang mag-iinit, ma-high blood ka, di ba? Mga ganung bagay. Syempre, tao tayo di ba? Meron tayong emotion. Sabi ko nga sa inyo, kung sanay na kayo, kung madalas na mangyari sa inyo yung mga ganung bagay, siguro na sa inyo yun, parang ordinary thing na lang yun. Pero sa mga bago lang magmotor, ayan, madalas maramdaman niya ng mga bagong nagmumotor yung tipong pag naagrabyado sila sa kalsada, talagang nagagalit ka agad. Siyempre ikaw ba naman, di ba, madisgrasya ka, motor ka lang naman. Ang motor kasi very vulnerable yan sa lahat ng bagay. Matumba ka lang, pwede ka nang mamatay dyan. Seryoso. Kahit mahina yung takbo mo, kahit mabagal lang yan, tapos minsan kahit maliit, kahit konting bump lang, pag napasama yung bagsak mo, napasama yung bagsak ng ulo mo, maaaring madisgrasya ka talaga, maaari talagang malagay sa peligro yung buhay mo. Kaya syempre iintindihin mo rin kahit pa paano yung mga nararamdaman ng motorsiklo. Tapos meron pang incident na syempre sila na yung mali,
Sila na yung mali, sila pa yung galit, di ba? Yun yung isa sa mga pinagmumulan ng gulo sa kalsada. Yung mauuna talaga yung init ng ulo mo lagi dun pag ganun. Ako pag nagkakamali ako sa kalsada, inuunahan ko agad ng pasensya Pasensya na, nagkamali, di ba? Okay na yun. Ganun din yung iba. Ganun din yung ibang na-encounter ko. Pag bigla, napapabusin na ako bigla kasi bigla silang kumakat sa akin. Siyempre magugulat ka bigla silang kakat. Mapapabusin na ka ng medyo matagal. Hingi ng pasensya. Okay na yun. Okay na yun, di ba? Tapos na agad yung usapan. Pero maraming cases kasi. Kaya nagkakagulo sa kalsada kasi ikaw na yung mali, ikaw pa yung galit. Ngayon yung naagrabyado mo, lalong iinit yung ulo, di ba? Sa kalsada kasi, kung wala namang nangyari, yung mga close call lang, yung muntik-muntikan lang, wala kayong pag-uusapan. Wala namang pwedeng reklamo, wala namang pwedeng dalhin sa presinto, wala namang mangyayaring ganun Ngayon, kapag hindi tayo nagpasensyahan, ang mangyayari yan, magtataasan tayo ng boses. Tapos ikaw motor, ikaw yung naagrabyado, ikaw yung muntik-muntikang madali, siyempre hindi ka rin magpapatalo. Ayun, yung nakainkwentro mo naman, hindi rin magpapatalo. Wala talaga mangyayari hanggang sa may mangyari na. Ngayon naman, yung mga napapanood natin, especially yung nakaraang encounter, yung nagkabarilan pa, doon tayo pupulot ng napaka-importanting aral talaga, especially sa pagkokontrol ng mga emotion natin. Maraming anggulo yung video, maraming pwede tayong makuhanan ng aral sa mga ganung bagay. Kasi unang-una, kaya tayo nagmomotor, gusto nating ma-enjoy yung mga sarili natin, gusto natin lumayo sa stress pagdating sa commuting, di ba? Ayaw nating naiipit sa traffic, ayaw nating maabala yung oras natin. Ayun, kapag naka-encounter tayo or hindi tayo umiwas sa mga gantong gulo, lalo tayo maabala, lalo tayo may stress, lalo tayo magkakaproblema. So ako, gusto kong sabihin sa sarili ko na ikalma ko lang yung sarili ko, pero hindi ko pa rin sure, hindi ko pa rin alam kung ano yung mararamdaman ko kapag na-involve tayo sa mga gantong aksidente. For example, yung kinakwento ko nga sa inyo, yung bumangga ako sa isang hatchback dahil bigla siyang kumabig ng kanan. Pagbusina ko, bigla naman siya nag-full stop, as in full stop talaga. Unexpectedly, ayun, nabangga ako yun. Ang unang naramdaman ko dun is parang intentionally yung ginawa niya. So nagalit talaga ako kasi yun yung naramdaman ko intentionally, parang nagpreno siya ng bigla para maaksidente ako, diba? Hindi naman nag-retaliate yung driver ng hatchback na nabangga ako. Hindi na lumaki yung gulo, hindi na tumaas yung tension kasi nga parang nagpakumbaba na yung driver. Hindi na siya yung parang nakipagtalo pa. Kasi kahit papano, alam niya sa sarili niya na meron siyang nagawang mali. So ganun dapat. Ngayon ako, kung galit man ako nung time na yon, syempre dahil hindi na siya nag-retaliate pa or nakipagtalo pa, yung galit ko sa kanya tsaka yung inis ko sa kanya bumaba na rin. Ay kaya kasi yung mga bagay-bagay, kapag walang nagpakumbaba na isa, talagang hahantong talaga sa pagtatalo, sa away, and worst thing, yung kagaya nito na ayun, may namatay pa tsaka may mga nadamay pa. Nakakalungkot lang ngayon kasi maraming na-involved na motor na kagaya ng motor natin. However, hindi naman talaga yung motor yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung rider. Wala naman sa motor yan kahit anong motor yan, kung talagang mainit talaga ang ulo mo, may makakaaway at makakaaway talaga tayo. Aminin na natin sa tayo mga motor, di ba sabi ko nga sa inyo, very vulnerable tayo sa kalsada, sa weather, sa pagtrato sa atin ng mga law enforcement, di ba? Tayo yung mas madalas maapi sa kalsada kasi tayo yung maliliit Sa mga aksidente naman, wala tayong shield. Ang shield lang natin, helmet lang.
Wala tayong protection. So aminin na natin, normal sa atin na magalit kapag nalagay tayo sa alanganin. Ako, hindi naman ako hipokrito na tao pagdating sa mga ganyan. Nagagalit talaga ako. Pero one thing na meron akong guardian angel lagi sa likod ko. Laging pumoprotekta sa akin. Ayan, shoutout sa guardian angel ko. Ayan, laging nakaawat yan. Hindi pa nangyayari, nakaawat na. Wala bang nangyayari, nakaawat na. Advance. Tapos nakakatawa sa guardian angel ko, wala siyang brake lever, pero mas nauunang prumreno yan. Tsaka mas nauunang lumiko. Walang manibela yan, pero mas nauuna pa siyang lumiko, mas nauuna pa siyang umiwas. Shoutout sa guardian angel natin. Isang bagay pa pala kaya lagi nagtatalo yung mga rider sa kalsada. Ito, na-observe ko ito matagal na. Takot lagi tayo magbayad ng damages. Yun yung isang pinaka na-observe ko. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Kasi wala tayong mga insurance. Wala tayong insurance na sasagot sa damages natin sa kabilang party. Wala tayong insurance na sasagot sa damages ng sariling atin. Wala tayong health insurance, mga ganun. Wala talaga tayong insurance. So bukod sa safety natin, ang isa pang iniisip natin ay yung bayarin. Ayaw natin magbayad, kaya nakikipagtalo tayo kung sino yung may kasalanan. Gets nyo? Yun yung matagal ko nang napansin. Unlike sa ibang country na kapag nagkaroon ng parang minor accident, or parang malaking aksidente man, basta wala lang na involved na namatay, ang lagi nilang concern ay yung driver or yung rider, hindi yung sasakyan. Kasi yung mga sasakyan nila naka-insured, whether self-accident man yan or third party. Minsan nga may parang ano pa yan yung weather or ano ba tawag dun? Yung for example, nabaha yung sasakyan mo, nabagsakan ng poste, nabagsakan ng puno, under insurance yun sa kanila. So wala silang inaalala sa mga material na bagay. Ang inaalala nila yung personal being nila, yung sarili nila, yung health nila. Yun yung mga inaalala nila, number one. So kung magkaroon sila ng accident, walang problema kasi may sasagot ng damages nila. Kaya hindi na sila nakikipag-away or nakikipagtalo sa mga driver ng sasakyan o kaya sa mga rider. Pero may napansin din akong isang bagay, kapag rider versus yung mga kotse, umiinit din talaga yung ulo ng mga rider. Kasi nga siyempre mga big bike yun, mabibilis ang takbo. Ang nako-compromise talaga sa kanila is yung kanilang safety, yung buhay nila mismo. Siguro yun talaga yung isa sa dahilan kung bakit talaga napapaaway talaga yung mga kagaya natin. Ako, takot din ako magbayad. Kung marami akong pera, daanin ko lang sa sorry yan, di ba? Ako takot din ako magbayad kasi wala naman akong pambayad di ba? Wala tayong pera. Wala tayong pera pambayad. Wala yun sa budget natin. So kaya dapat mag-iingat tayo, tsaka mag-control tayo ng sarili natin. Sana sa mga susunod na araw wala na tayo masyadong makitang mga road rage. Wala na tayo masyadong nakikita nagsusuntukan. Wala na tayo masyadong nakikita nag-aaway sa kalsada. Nakakalungkot din naman tingnan yung mga gantong bagay. Ako, yung first reaction ko dun sa nangyaring incident na yan sa road rage sa may Antipolo, nakakalungkot lang din kasi napakasimpleng sobrang liit na bagay kung tutuusin. Sobrang liit lang na bagay nung time na yun, biglang lumaki. Lifetime consequences yung nangyari. Sayang. Hindi worth it na makipagsuntukan or makipagbarilan sa kalsada. Hindi worth it yun.